Hi Scorpio! Welcome pa sa ating channel at ito ay inyong daily gabay tarot reading for April 23, 2025. Kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. This is for you Scorpio ngayong April 23, 2025. Para po ito sa inyo Scorpio ngayong April 23, 2025. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ng instruction. Spirits Guide, mga ganap pa para kay Scorpio ngayong April 23, 2025 ay ni 3 cards po. Spirits Guide, mensahe niyo pa para kay Scorpio ngayong April 23, 2025. Scorpio, ngayong April 23, 2025, stop overthinking kasi nakaka-drain ito ng energy. Oo, mag-drain yung energy niyo po kung mag-overthink kayo. Pwedeng overthinking to, overanalyzing. Pwedeng worried kayo dito. Pwedeng nagkaroon ng anxiety or stress. Pwedeng fear, pwedeng doubt, pwedeng hesitation. Pero kung ano to ha, overthinking, you need to stop. Kailangan mong ma-overcome ito. Kailangan mong stop yung overthinking na yan. Huwag kayong mag-alala kasi may dumating dito na good news. So, dito na tayo mag-focus sa good news. I-claim nyo po itong good news na ito. May pagbabago. Huwag kayong mag-alala sa pagbabago kasi this is change for the better. Pwede din may in-announce ka sa grupo ng tao at nagulat sila. Pwede din na pwede din makatanggap kayo ng news regarding sa kasal, ikakasal, buntis, nanganak. Pwede din paglilipat ito sa malayong lugar. Pwedeng may lakad din kayo ngayon. May dumating na opportunities po na kailangan yung bigyan ng best decision or best choices. It might be this is a reason why na nagkaroon kayo ng hesitation. Oo. So, pagbutihin nyo. Gawa kayo ng konkretong plano para makagawa kayo ng best choices or best decision. Yes, sa paggawa ng konkretong plano para magiging confident ka niyan.
So, it's time to take an action. Bigyan ng aksyon. And nothing is yet set in stone. Spirits guide, ano po yung energy ni Scorpio ngayong April 23, 2025? Kung may narinig kayo or may nakita kayong repeating message, like for example, nanood kayo ngayon ng April 22, 2025, the video reading nyo at April 23, tapos may napansin kayo na repeating message. Yan po yung pinupush ng cards nyo na kailangan yung bigyan ng atensyon, solusyon at aksyon kung maaari po. Remember Scorpio, at the end of the day, alam mo na ikaw lang taong may kakayahan at responsable na gumawa ng sarili mong katotohanan at kinabukasan. So ano yung energy ni Scorpio? Kakasabi ko lang kanina sa oracle cards nyo, di ba? Sabi ko sa inyo na may hesitation ako nakikita, dalawang card dito at dito rin sa tarot cards nyo. Hesitation. Pwede nagkaroon ng hesitation to take an action kasi you're not confident enough. Kaya may sabi dito ng card nyo, di ba, humingi tayo ng mensahe. So, it's time to take an action. Huwag kayong mag-alala, sabi ng card. It's time to take an action. Hesitation talaga nakikita ko dito. Yan yung nag-cause ng overthinking din. Hindi kayo makapagsimula. Pwede din, hinihintay kayo kasi may delay dito. Yung hesitation, mag-cause din yan ng delay. Kasi hindi ka makagawa ng action kasi nga may hesitation. So that is delay. Disappointed ka, you felt defeated, you felt disappointed kasi nagkaroon ng delay. Delay sa plano, delay sa parating na pera, or delay sa bagay. Nagkaroon ng hesitation para nagawa ng aksyon ng iyong plano o proyekto. Marahil naghahanap ka ng timing o nabigo ka na noon kaya nagkaroon ng hesitation. Pero don't take, huwag kayong yung hesitate too long. Huwag kayong ganun. Kasi mas malilito kayo niyan. So, it's time to take an action. Huwag kayong mag-alala. Pinupush yan ng cards nyo. Magtiwala po. Kasi kahit sa intuition nyo, sinasabi, huwag kang mag-hesitate. Scorpio. Pero then, ayaw mong lumabas sa comfort zone mo. Ayaw mo alam niyo naman, sa loob ng comfort zone, walang success dyan. Nasa labas ng comfort zone. And it's very normal na sa labas ng comfort zone, may challenges, pero may success dyan. And kailangan nyo maging confident talaga. Magkaroon ng mahabang pasensya. May nakita nga ako sa inyo dito, ang ilan, may plano na, pero mamaya na. Kasi nga, kakulangan ng confidence. Alamin mo, Scorpio, kung ano yung pumipigil sa'yo. Okay? Pero I am sure, kailangan nyo talaga, kahit sa intuition nyo, kahit dito, ito yung sinasabi. It's time to take an action. So take risk. We need to move out from our comfort zone. Success starts with every challenge. Walang success sa comfort zone. Pagbalansa din ay kailangan.
Pagbalanse, stability, pagkakaisa, kasiyahan buhat sa paglilibang, magkaroon ng balanse sa sarili. It might be sobrang focus mo dyan sa trabaho. So sabi ng card dito, balanse. Time for yourself, time for your family, time for your work, balanse. Yan yung sabi. Pwede din na nagdalawang isip ka sa paggawa ng desisyon if you're going to travel, enough bang money mo. So may importanteng desisyon dito. Nagdadalawang isip, hesitation nga lang. So ilang cards na? Apat na card, nag-hesitate kayo. So tamang pag-manage sa oras para magkaroon ng balanse. Pwede din sa kaperahan po. Tamang pag-manage sa pera. Tamang pag-manage siya sa oras or sa emotion. Spirits guide, career and money po ni Scorpio. Sa inyong career and money dito, bad mood kayo dito. Bakit? Okay. Ang ilan sa inyo nagtanggap ng opportunity na pinagsisihan nyo. Hindi mo daw pinag-isipan ng mabuti. So, kung hindi pa ito nangyari, kung may dumating dyan opportunity, pag-isipan nyo ng mabuti. Kung karapat-dapat ba, pwede din nagsisisi kayo kasi walang plano. So, gawa muna kayo ng konkretong plano para maiwasan ito. Na bad mood dito. Parang ayaw mo sa pagbabago. Ayaw mo ayaw mo yung natanggap mong opportunity. Kasi kita ko dito, wala siyang plano. Tinanggap lang. Tinanggap agad. Oo. So, at least aware kayo ngayon kung ano yung dapat iwasan nyo, balansehin nyo. Huwag kayong mag-alala. Kasi may nakita kong personal development dito. Nagsaliksik nga kayo dito. Pwede nagre-research kayo sa internet para may makuha kayong clarity or kaalaman. At may na-receive kayong blessings. Wow, claim niyo po. May ideas na bibigyan mo siya ng agarang aksyon. Ang ganda. May money luck ako nakikita dito. L-U-C-K ha. L-U-C-K. So, claim niyo po. May nakita rin ako ditong recognition. Pwedeng awards, fame, or nakilala ka. Recognition nga. And hope and healing, sana all. So, claim natin yan. Kahit hindi ako Scorpio, claim ko po ito. Yung claim natin tong, sabay-sabay natin i-claim itong hope and healing. Kasi gusto ko ng healing. So, claim natin yung healing ha. Yung pag-asa din. So, this is money luck, L-U-C-K, claim nyo po. And this card may also indicate that you're healing from loss. Like for example, may nawala, what I meant is may loss of connection sa isang tao or loss of things or loss of opportunity. Tapos, this is a healing. Nagkaroon ng healing. Kumbaga, may mabuting dumating na magiging happy ka. And you may be guided to begin a new business or you have a hidden talent that you can put to good use. So, yun yung sabi ko kanina, awards and fame na kilala ka. Recognition nakikita ko dito. Pwedeng renewal. Opportunities, ang daming opportunities. Wow!
So, nag-clarify siya ha, opportunities na kailangan nyo pag-isipan ng mabuti. Tapos, may nagbigay din ng tulong. Pwede din kayo ang nagbigay kasi mahilig kayo magbigay ng tulong, Scorpio. Pero most likely, unexpected help ito. Diba? Ang ganda ng cards. May pag-asa kang madama, maging positibo po at gumawa ng paraan. So, this cards offers hope and guidance. So, kung hihirapan kayo ngayon, have faith that your luck, L-U-C-K, is about to change for the better. Inspired din kayo, oh. Gusto nyo magpagawa ng bahay, magpa-renovate, mag-decorate, pwede din mag-general cleaning. Please know na sabi ng card dito, all your dreams are coming true. Scorpio. Spirits guide, love life, self-love, partnership, and romance, Scorpio. Ang ganda. Ang ganda po. Pwedeng kahapon, last week, last month, na nag-focus kayo sa wala ka. Yung loss, o focusing on a lack, yung kulang, o now you are focused on mind healing instead of suffering. Nagpasya ka dito na mag-move on ka from challenges. Umiiwas ka sa mga taong toxic. Let's say, kanina, may oras ngayon na may ganap na naging toxic yung tao. Tapos, kahit ang sarap-sarap sagutin, pero pinili mo na magkaroon ng peace of mind. Bahala ka dyan. Oo. So, yun. Pwede din na tahimik ka lang kasi ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng mag-away kayo. Wala lang, tahimik ka lang. So, umiiwas ka sa gulo, umiiwas ka sa toxicity. You're now focused and focus on mind healing. So, focus on mind healing, focus and have faith, i-release mo yung nararamdaman mong negativity, palitan mo ng positibo na ma-motivate kayo ulit. Nakikita ko dito na may kausap ka. Parang nag-express ka ng emotion mo dito. Like for example, etong si yung i-express mo sa isang tao. Kasi may concern ka sa isang tao. Oo. Pwede din sinabihan ka na to be calm, na huwag na lang magalit, na-motivate ka dito So, i-release mo yung negativity, palitan mo ng positibo para ma-motivate kayo ulit. Kasi we are here, di ba? Para magkaroon ng peace of mind. So, gawin nyo po. And another card, actually, 3 card na nagsabi dito na healing, recovery. Sana all. Ako din, gusto ko ng healing. Claim natin ng healing po. Recovery, andito po. Okay ka na. Hindi ka na nasaktan sa toxicity. Hindi ka na inahirapan sa challenges na overcome mo na. Kasi you're now focused on mind healing, di ba? So, this is recovery and this is releasing the pain. You're healing yourself from a heartbreak, letting go sa mga pain at masasakit na alaala. May sinabihan nga ako kanina na wag na lang magalit sa isang tao kasi nagkwento siya sa akin. Kasi baka may problema yung tao or iba yung paniniwala niya. So, instead kung worried ka sa kanya, i-pray mo na lang siya. Wag na lang yung sabihan mo, hindi, mali ka. O, yung kung sino yung tama at mali sa kanila. So, wag na lang mag-focus doon. Mag-focus ka na lang dito sa positivity. Sinabihan ko siya. Okay? So, kahit malungkot kayo ngayon or disappointed kayo or heartbreak, nag-make move kayo for recovery and releasing the pain. So, dito tayo mag-focus.
So, this period of sorrow won't last forever. So, look to the future with hope for new experiences. And wag yung dalhin yung nasaktan ka na noon tapos maulit na naman. Pag-usapan nyo ulit ngayon, wag na. Dito na tayo focus sa present. Okay? Pag-imanin nyo po yung blessings na binigay sa inyo. Scorpio, see you tomorrow. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.